Meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Dolfo. He said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila. Hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Marinig yung boses ng mga pamilya ng mga namatay at nasugatan. Kasama po natin online si Miss Jeneline Badoria at si Sir Jamie Separa, mga magulang po ni Yancy Separa. And kasama din po natin dito sa ating hearing room si Sir Rolando Lapidario na Papa ni Kay at si Miss Janica na kapatid naman ni Jeric na pareho pong nasugatan at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital. Nakikita ko po si Miss Jeneline online. Ma'am, gusto niyo po bang simulan ang pagsasalita dito sa aming komite? Ayon po sa inyong nalalaman, ano po ba yung mga pangyayari dito na kinitil ang buhay ni Yancy at ng dalawa pang mga bata at nakasakit pa sa marami din? Miss Janeline. Ki-unmute lang po ma'am para marinig po namin kayo. Ayan po ma'am, maririnig na po namin kayo. Ano po ba nangyari nung umagang yon kina Yancy? Ma'am, nakamute po kayo. Hindi po namin kayo marinig. May tumutulong po ba sa inyo dyan para ayusin yung audio? Ayan po. Sige po ma'am. Hindi ko po alam kung ano talagang nangyari doon sa kanila, sa loob mismo kanilang paaralan. Ma'am, sandali ha. Naririnig na po namin kayo, kaya lang mahina pa. Pwede bang palakasin yung audio dyan? Ilapit po nyo sa bibig nyo yung mic. Sige po. Ano po ulit yung tanong? Bali yung tanong po ay ayon sa inyong nalalaman, ano po yung nangyari kina Yancy nung araw na iyon? Doon sa paaralan ko, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon mga bandang alas 10 na po ng umaga at hinahanap ko po ang anak ko, kung nasaan, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may na nakilala kay Joyansi, na nasaan na si Joyansi, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. Pero Paano kahapon, nyo po nabalitaan na may nangyari ng masama? mga alas na po ng umaga, pumunta agad Sige ako sa po. hospital. At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun. Anak na po, kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na patay na po. Hindi So na po hindi po umabot sa ospital. Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay. opo. Hindi na po dinala sa ospital kasi kung buhay. Yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw.
Jeneline, inuulit ko lang po yung taus-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Tanungin ko rin po ma'am si Sir Jamie kung online din po sila mula sa ibang lugar. Sir Jamie, online po ba kayo? Ang papa din po ni Yancy. Or baka nandyan din po malapit sa inyo, Miss Jeneline. Ayan po, Sir Jamie. Upay nga aga po kahit napakalungkot na panahon. Kayo po sir, may dagdag po ba kayong nalaman tungkol sa mga pangyayari nung araw na iyon kina Yancy? Sir, hindi po namin kayo marinig. Pakilapit yung mic sa bibig nyo. Yung bata po, hindi po makapakain. Tapos, yung anak ko, yung panganay kong babae, nagano sa atin pa. Yung tanong, yung pa sa paralan, kasi may nagpaparilan doon. Yung pagkagad ako, pagdating ko doon, hindi ako pinapasok sa Panayjit. Doon lang ako sa labas, tanong sa mga kaklase niya, kung nakita pa nila yung kaklase niya, si Julian Cis. Tapos, yung iba, sabi nila, hindi namin nakita. Yung isang classmate niya, sabi niya, nakita niya pinakatag ko. Sabi ko, kakaroon din sa classmate niya. Hanggang alas 12 na, tumawag ako sa bahay, wala pa din sa bahay. Walang kinatahan na ako. Nagpunta kami ng hospital ng asawa ko, naghiwalay kami. Hanggang alas 2 na kayo makapalig ng salaran. Pagpalig namin, may taga doon sa amin, hindi na sa loob ng jeep. Tinawag ako. Sabi niya, Sir, pakilapit yung mic sa bibig nyo. sa akin, nagkita ko yung may yung anak ko. Patay na yun. Sir, lubos po kaming nakikiramay sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Medyo po mahina yung audio nyo, pero tama po ba yung narinig namin na si Yancy po ay panganay niyong anak, tapos nabalitaan nyo na may barilan sa eskwelahan, kaya pumunta kayo doon. Pero hindi nyo po siya kaagad nakita. Bandang 12 noon nyo na po siya nakita, tama po ba? Nasa ospital na? Hindi na po namin kayo marinig, sir. Baka pwedeng ayusin din yung audio dyan at ilapit talaga yung mic sa bibig nyo. Hindi na po ma'am nadala sa hospital, ma'am. So tulad nung sinabi ni Miss Janeline kanina, hindi na rin talaga siya nadala sa ospital. Nandun na lang talaga sa eskwelahan. Sige po, Sir Jamie. Sa pagpapatuloy po nitong hearing, tatanungin naman po namin yung ibang mga pamilya ng mga nasugatan. At sige po. Ma'am Jamie, Ma'am Jamie, sana manatili po kayo dito online sa ating hearing. Madam Gusto ko Chair, rin pwede po po, tanong? Senator, bago po si Senator Raffy, isang follow-up question sa ngayon, Ma'am Jamie. Kumusta po si Yancy bilang isang anak, bilang bata? Ang bata po, masayahin siya, mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangarap niya, hindi naman po siya basta Ano po masat yung,
sa anak ko. Tahimik lang siya, hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin, pero hindi naman siya ano sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala away. Yun lang po. Po, Miss Jeneline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak, meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Yung gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila. Hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang. Po, Ma'am Jeneline, kasabay nung pakikiramay namin, nakikinig talaga kami sa inyo at lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung mga suggestion nyo, ay matinding pag-aaralan po namin nitong aming Senate Committee on Women at pati ng ibang mga komite dito sa Senado. At meron din pong follow-up question sa inyo nga si Senator Raffy ngayon bago natin tanungin yung mga pamilya nung dalawang batang nasugatan. Senator Raffy. Ma'am Jeneline, magandang umaga po. At bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Isang katanungan naman po, simula po nung mangyaring insidente, meron ho bang lumapit sa inyo mga taga-ahensya ng ating gobyerno para mag-extend po ng ayuda o tulong? Meron po ba, ma'am? Po, Financial man o kung tumutulong ano pa man yun? Meron po? mayroon po, maraming tulong po from government, from private sector. Marami po, marami. Private sector po? Ang tanong ko po, mula sa public, sa gobyerno po, meron ho bang taga-gobyerno? Kasi po, sa ilalim ng RA 9344, Juvenile Justice Welfare Act, meron po doon as amended na dapat meron ding ayudang matatanggap ang mga victims na kagagawan nito mga CICL, pamilya man at mismong biktima. Yun po ang ibig sabihin, wala ho bang pera, ayuda na ipinarating sa iyo ng ating gobyerno? Po. Bukod sa private, sabi niyo po mga private individuals, pero po yung gobyerno po natin, meron po ba? Mayroon Alinsunod po dun sa RA 9344 na kung saan dapat yung victims of crime ng mga CICL dapat merong matatanggap na ayuda. po. Meron po ba? Saan galing po? Ano pong ayuda natanggap nyo? Meron na po ba?
Yung halimbawa po, pagpapalibing, yung sa burol, Opo, puro at saka sa libingan po. sino po nag-provide po noon, ma'am? Kanino, saan galing po yung binigay sa inyo para sa burol at pampapalibing? Private individual ho ba yun o mula sa ating gobyerno, ma'am? Galing po kay yung ano po namin, yung sa libingan po namin, galing po kay FM Romualdez po, kay Marty Romualdez po, yung ano, yung libingan at saka yung ano po, yung funeral, lahat na po galing po sa ano, from the SWD and Tingog po. Okay, so ibig sabihin party list po ang nagbigay sa inyo, politiko. Kasi alam mo, Madam Chair, base po sa RA 100620 as amended mula sa 9544, nakasaad doon, the victim of the offense committed by a child and the victim's family shall be provided the appropriate assistance. Dito nga lang, hindi na-specify kung anong klaseng assistance hanggang saan. Kasi sa ngayon, ang nangyari, compliance lang, gagawin lang halimbawa ng taga-gobyerno natin, tatawagan na, kumusta na po kayo? Pagkatapos yan, complied na, pababayaan na. Dapat may specify talaga, we have to revisit this law, kung anong mga tulong pwede maibigay sa mga victims. Kasi sa ngayon, it's very unfortunate, we're here, nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators, paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol sa